O kayo po ang tinatanong ko, guys. Sige nga. Dapat bang paalisin si Kalingap Edo sa Kalingap? Dapat bang alisin sa Kalingap si Kalingap Edo? Sige nga. Sino po ang masagot? Para sagutin natin. Kasi po, meron pong mga nagsasabi kasi na kung paalisin daw ang Rochelle, dapat daw pati daw sila. Ang Edsi, ang si Papa Dan, si Edo, si dapat daw paalisin na rin. Isin po, congrats kay Maestro 21 TV. Congrats! Siya pong pinanghalpon na Ghost Reactor ngayon. Okay, mga kalingap, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kaligayahan at ligtas po sa anumang kapahamakan, saan man po kayo dako ng mundo naroon. Ako po muli ang iyong lingkod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito, tayo muli ay magbibigay ng panibagong reaction po tungkol po sa pahayag ni Ate Edna Vlog sa kanyang live kung saan tinatanong niya po ang kanya pong mga viewers kung nararapat na nga bang ihiwalay sa Kalingap ang si Kalingap Edu. Okay? At sa naturang vlog mga Kalingap ay ipiniliwanag din po ni Ate Edna Vlog ang criteria po ng isang vlogger kung kinakailangan po niyang kinakailangan na pong humiwalay sa Kalingap community. Okay? So yan ang ating paksa ngayong araw na ito. Pero bago po yan, tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At ang kilikin po natin Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlog at Roel Malalag. At siyempre, kung bago lang po kayo sa munting channel ito, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganun tayo pa rin po ay sama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, may kaming ilang shoutout po sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan ng ating Presidente Javier De Leon, a.k.a. Virador. At ang kilikin din po natin mga Kalingap ang ating mga masisipag, matyatsyagang mga scouters, Kalingap partners na nakatalaga po dyan sa iba't ibang Kalingap landing pad. Mayroon po tayo sa ating bansa. At sa inyo rin pong mga Kalingap subscribers, solid supporters, and organic sponsors. At siyempre, sa ating pong mga kapatid po dyan sa Team Siomay ng Kalahi Community at ng buong Kalahi Community, mega shoutout po sa inyong lahat. Okay? So bago po tayo magpatuloy sa ating pagbibigay ng reaksyon tungkol po sa naturang paksa, atin mo nang tunghayan mga Kalingap ang pahayag po ni Ate Edna Vlog sa kanya pong live kahapon. Okay, sabi ko nga, ito po yung nagpapaliwanag kung bakit di pa nararapat na ihiwalay ang ng community po itong si Kalingap Edu. Tunghayan natin mga Kalingap. O kayo po ang tinatanong ko guys. Sige nga. Dapat bang paalisin si Kalingap Edu sa Kalingap? Dapat bang alisin sa Kalingap si Kalingap Edu? Sige nga. Sino po ang masagot? Para sagutin natin. Kasi po, meron pong mga nagsasabi kasi na kung paalisin daw ang Rochelle, dapat daw pati daw sila. Ang Edsi, ang si Papa Dan, si Edo, si dapat daw paalisin na rin. Ayan. Namimili lang daw guys tayo. Kasi yung pong pag-separate, hindi man paalisin, yung ihiwalay lang. Yung, kasi kung paghiwalay, mali pala yung naisabi kong dyan, dapat bang ihiwalay lang, dapat lang pala, hindi paalisin. Yung term na ginamit ko dyan. Yung kasi paghiwalay, na-explain ko na po yung dati. Hindi po, ayan, basahin natin. Isabi siya sa wala naman pong, malakas. Social community, malakas. Hindi po kasi wala namang siyang mga tauhan at stop pa rin siya ni Rob. Okay, tama yun. Sabi ni Anime, si Mariel Mariano, cameraman si Kalingap Edu ni Rob. Ayan, tama rin po yan. Michelle Domingo, wala mang ibang community si Kalingap Edu. Ayan, ito po, tama po yan, Michelle Domingo. Actually po, ang inihiwalay lang po natin ay kapag, yun na nga, tama po kayo, kapag mayroon ng community, ang isang grupo, kapag mayroon siyang sariling community, ibig sabihin, kaya na niyang
mag-solo, mag-isa, meron na siyang matatag na community, yun, pwede na yung isang criteria po yun na pwede nang ihiwalay. Sa case ni Kalingap Eds, ni Kalingap Edo, wala po siyang community, wala siyang Edo Boys, Do Boys, o anumang boys. Wala po siyang gano'n na nakapaligid sa kanya. Wala rin siyang sariling reactor, yung Kalingap Edo Reactors, walang ganon. 'Di ba? Sa ngayon, si Kalingap Edo, katulad nung binanggit ninyo diyan, tama si Babes Limas. Si Kalingap Edo ay staff ni Rob. At the same time, siya po ay vlogger din kasi nga meron siyang channel, pero meron po siyang schedule. May schedule lang siya na mag-scout, mag-charity kapag hindi oras ng trabaho niya kay Kalingap Rob. Tita Eva Vlogs, hindi po dapat palisin o hiwalay si Kalingap Edo kasi isa siya sa pinaka-loyal. Ayan, sa Kalingap. Ayan, loyal hindi lamang po sa Kalingap, kundi sa kanya pong trabaho. Loyal po siya sa kanyang tungkulin, sa kanyang mga gawain. Staff siya ni Kalingap Rob. Ayan, yan nga po. Staff sila ni Kalingap Rob. Ofelia Peregrino, para dumami ang paglingap. Ayan, payag siya na ihiwalay si Kalingap Edo para daw dumami ang paglingap. Kaya lang po, sa ngayon, si Kalingap Edo po ay staff ni Rob, at saka wala pa po siyang sariling community. So hindi pa niya kaya o hindi pa siya pwedeng ihiwalay. Okay, yan mga Kalingap pa, maliwanag po yung paliwanag po ni Ate Edna na sinasabi po dito ang criteria. Yung criteria, mayroon po silang criteria na sinusunod kung bakit hinihiwalay na po ang isang vlogger mula po sa Kalingap community. Okay, kasi kaya po tinalakay po ito ni Ate Edna Vlog, mga Kalingap, ay nagbunsod po ng mga negatibong komento ng ating mga viewers na hindi daw po patas. Okay? Nababasa ko rin po yun, mga Kalingap, na nakita ko rin po ang mga komentong ito na sinasabi na hindi naging patas po ang Kalingap community sa Rochelle community. Bakit lang daw po yung Rochelle community ang inihiwalay? Bakit dapat din daw po yung iba rin po? At nabanggit nga din minsan sa komento na sana ay pati na rin po si Kalingap Rob ay ihiwalay na sa Kalingap. Naku po, very obvious naman po. Paano mo hihiwalay ang Kalingap Rob? Siya po yung Vice President ng Kalingap Foundation. Bukod po doon, mga Kalingap, ay siya po ang anak ng founder. So maaaring sabihin po natin kapag anak ng founder ay maaaring siya ang magmana sa Kalingap Foundation. Di po ba? So paano mo tatanggalin po ang Kalingap Rob sa isang foundation na ang kanyang ama po ang bumuo? Okay? So yan po yung mga komento kasi dito. Ang EDC community, pwede ba natin matawag na EDC community yung tambalan ni Kalingap Edo at ni Bianse? Ibig sabihin, parang Rochelle, kapag sinabi natin ihihiwalay na itong si Kalingap Edo sa poder ng Kalingap, ay tangay-tangay din po niya si Bianse, baby Bianse, hindi po ba? Baka nakakalimutan po ng mga nagkukomento, mga Kalingap, na itong EDC Love Team ay gawa po ito ni Kalingap Rob. So makatwid ang mga tagapanood po niyan or ang mga sumusuporta po sa EDC Love Team ay hindi mismo community po yan ni Kalingap Edu, kundi ito po ay mga community pa rin po ito. Ang mga tagapanood po riyan at sumusuporta ay ang mga taga-Kalingap community. So sinasabi diyan ni Ate Edna Vlog, mga Kalingap, na wala pang sariling community ang Kalingap Edu.
siya po ay community pa lamang po sa Kalingap community. Hindi kagaya po, kung ating ikukumpara, hindi kagaya po ng Rochelle community na bagamat karamihan pa rin po doon, alam ko, ay marami pa rin po dyan ang mga Kalingap supporters kasi kaya po siguro nakilala ang isang Ruel of Malalag nung na siya po ay nandun pa po sa Malalag dahil po ang bit-bit po niyang bandila o watawat ay ang Kalingap, di ba? Nang dahil po kay Kuya Bal. So marami pa rin pong mga Kalingap po dyan na sumusuporta po kay Ruel of Malalag. Aminin man natin o hindi, pero iyan po ang katotohanan. Real talk po tayo dyan, ha? So, hindi, maski sabihin po natin nakahiwalay ang Ruel of Malalag sa community po ng Kalingap, ay mayroon pa rin po at mayroon sumusuporta pa rin mga Kalingap diyan, lalo na po at charity po nga ang ginagawa po ni Ruel of Malalag. Okay, so balikan po natin si Kalingap Edu. Sabi ko nga, siya po ay Nikiki community pa rin. Okay. Wala po siyang sariling community bagamat siya po ay mayroon na rin pong mga beneficiaries, mayroon na rin po siyang mga tinutulungan, mga scholars, pero hindi pa po sapat yung kanyang community. Okay, sabi nga dyan, wala naman po siyang sariling mga tauhan. Hindi kagaya po doon kay Ruel na mayroon na pong mga sariling staff kagaya po ni Kalingap Rab, di po ba? Walang mga reactors. Okay? At wala din pang mas gaanong malaking o maraming sponsor itong si Kalingap Edu. Okay? So sa atin siguro pong pagkakaano po dyan ay mga sponsors po na nagbibigay po kay Kalingap Edu ay maaaring mula pa rin po yan sa sponsor ng Kalingap. Hindi po ba? Okay, so yun po yung pagkakaiba na kung bakit po hindi pa napapanahon na ihiwalay ang isang Kalingap Edu sapagkat una, sabi po nga dyan, wala po siyang sariling community, hindi kagaya po ng Rochelle na talaga pong matatag na po yan, na-establish na po yan. Okay, wala din po siyang sariling tauhan na hindi kagaya po doon sa kabila na doon kay Ruel na talaga naman pong ilan po yung kanya pong charity vloggers na nakasunod po sa kanya. Okay. Bukod po diyan kung inyo pong maalala, si Kalingap Edu po mga Kalingap ay isa sa mga loyal, okay? Isa sa mga loyal na staff po ni Kalingap Rab. Siya po yung original na cameraman ni Kalingap Rab. Okay. At dito, sinasabi natin na maski mayroon po siyang channel, ay ito po ay ginagawa po niya ang pagcha-charity, pag-vlog, labas po doon sa kanyang tungkulin bilang staff po ni Kalingap Rab. Hindi po ba mga Kalingap? Ito, ginagawa po niya yung pag-vlog na hindi maaapektuhan yung kanyang trabaho bilang isang staff po ni Kalingap Rab. Okay. So doon pa lamang po ay hindi po pwede na ihiwalay si Kalingap Edu sapagkat sabi ko nga yung mga sumusuporta sa kanyang channel ngayon ay talagang mga supporter talaga ng Kalingap. Hindi natin masasabi na solid Kalingap Edu supporters sapagkat hindi pa naman itong maaring mayroong ganun. Maaring may ganun na solid supporter na hindi taga-Kalingap. Okay? Maaring ganun pero hindi pa ganun kalaki at hindi pa ganun katatag kagaya po ng Rochelle community. So sana ay huwag na natin pong intrigahin mga Kalingap na sasabihin hindi naging patas po ang pagpapasya po ng mga nakakataas diyan po sa Kalingap sapagkat bakit po si Ruel lamang po ang nakikita. Okay. Sa kadahilanan, hindi naman po pinapaalis na talagang iitsepwera po si Ruel of Malalag at na-explain na po yan, ihiwalay na lamang upang ito ay maging matatag, ma-expand ang kanila pong programa
at sila po ay magkakaroon ng sariling programa upang yumabong pa, lumaki pang lalo ang kanilang community at nang sa ganun ay mas marami pang mga kababayan natin na matutulungan. Okay? So yan lang po muna tayo mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Etta Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, at Kuya Brooks Vlog. At siyempre, pinapakiusapan din po kayo mga kalingap na sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe at tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon tayo pa rin po ay magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo and God bless everyone.